Hi guys, good morning. Ayan, so kita nyo mata ko. Ayan, so masama po ang ating pakiramdam ngayon. Bali na to 2 days na yung sipon lumalabas sa mata, kaya ganito na namamaga yung mata ko. Ayan, tapos parang mainit ako na hindi mo maintindihan, parang ganon. Pero hindi naman ganon kainit. Ayan, kasi nakakapagluto pa naman ako na siguro dito lang talaga masakit. Ayan, nung unang araw guys, unang sakit ng ulo ko dito. Ayan, kasi ganito yun, nag-determine ako sa doktor. Ayan, so syempre ayun, hindi ko nasasabihin kung ano yung ginawa ko doon. Tapos pagkatapos ng doktor ay kinagabihan na ako na sumakit na yung ulo ko, yun dito sa side dito. Pagkatapos kinabukasan nawala man siya, parang lumipad siya dito. Ayan, hindi ko alam. Tapos ayun, so yung mga araw na yan nakakapaglakad pa ako. Ayan, so sa katawan ko wala akong nararamdaman, ito lang talaga sa taas, ito lang sa parting mukha ko. Ayan, so ayan, halata nyo na medyo hindi ako okay, pero ayoko kasi magstay ayoko kasing namnaman yung sakit ko, kaya ako ay lakad-lakad. Tapos yun nga, pagkatapos nun ininuman ko na ng paracetamol kasi nga sobra ng sakit. Yung ito pa lang sumasakit, hindi ko pa iniinom kasi ganun ako. Iniisip ko kasi baka kulang lang sa tubig, ganyan. Kasi sabi ng doktor, kailangan talaga lagi inom ng tubig. Ayan, nagluluha yung mata ko. Ayan, tapos ayun, nung ininom ko ng Dafalgan, and Dafalgan is paracetamol, nagkalma yung ulo ko. Tapos kinabukasan nawala man yung sakit ng ulo ko, pero grabe yung sipon ko. Ayan, liquid man siya, hindi siya yellowish, liquid siya. Ayun, and then buti talaga hindi ako sumama sa ski kasi nag-ski yung mag-ama ko at napakalamig. Ayan, so hindi ko rin kakayanin. Gusto ko man, pero ramdam ko sa sarili ko na pag masama yung pakaramdam ko, hindi na ako sasama. Ayun, kasi ayoko bigat pa ako doon kasi hindi naman ako marunong mag-ski. Ayan, mahirap talaga mag-ski. Kaya si Joshua nga nahirapan siya mag-ski kasi hindi siya marunong mag-ski. Ayan, makakatayo man siya pero pag nagda-drive hindi na. Ayun guys, so ngayon ay bakasyon ni Papa. Ayan, so 1 week niyang bakasyon. Sa Monday ay pasok na. Tapos si Joshua ay pasok na rin. Tapos na rin yung bakasyon niya. Tapos ayun, si Daddy umalis at nagtapo ng wait lang guys, tumutulo talaga. Ayan, si Daddy nagtapo ng basura. Ayan, tapos normal yan, tinutulungan ko yan. Sumasama ako sa kanya sa pagtapo ng basura para mabilis. Pero okay lang din naman kahit siya lang kasi meron naman tumutulong doon para mapabilis yung pagtapo ng basura. Ayan, and then dito ako sa kwarto. Ayan, dito ako sa kwarto. Ayan, so ayan, yung pagpunta ko pala ng doktor sa susunod ko na i-reveal. Ayan, kasi basta medyo ang tawag doon, bad news
hindi naman ganun kalala. Pero, syempre, nag-expect ako na okay na, diba? Ganun. Pero, okay lang. At least, natanggal. Na ano na rin, na nasagot na rin yung mga tanong ko bakit may ganun pa. Kasi dapat, pag sinabi ka na okay ka na, wala ka nang maramdaman na ganun. Ayun, yun lamang. At ngayon ay dito ako sa kwarto ng anak ko. Dito ako natutulog na 2 days na ako nandito natutulog. Kasi dun sa kwarto namin, hindi ako makatulog. Unang-una, sorry darling, maingay si darling. Yan, maingay si daddy matulog. Tapos, syempre, naninigarilyo siya. Yung amoy niya ba, hindi ko kaya. Ayan. Kaya, ayun, dito muna ako. Nag-decide ako kay Joshua muna matulog kahit na ayoko. Kasi, kasi yung namimiss ko yung kama ko. Iba kasi yung lambot ng kama ko kaysa dito sa kama ni Joshua. Ayan, although okay naman, hindi man ganun sa pag-aarte. Walang ganung arte. Hindi uso yan sa atin. Ayun, so narinig ko nandiyan na si daddy. So, ano pa ba? Ayan, yun yung mga nangyari sa mga ilang araw na hindi ako nag-vlog. Ayan, so update ko kayo sa mga nangyari. Ayan, so ayan, ngayon nga ay masama ang ating pakiramdam. At ito yung aking gamot na nainom ko na. Ayan, so sobrang sama ko kung pakiramdam ko yung gamot ko na panggabi, hindi ko na rin nainom. Ayun, so thank you naman ako kasi yun sa gout ko, may gout kasi ako yun sa gout ko, sabi kasi ng doktor doon, ano daw pala yun, kapag nagka-gout ka, kailangan maintenance mo na daw yun, ganun. Tapos sabi ko sa doktor, ba't ganun? Wala naman, hindi na naman siya na atake, ganun. Tapos sabi ng doktor sa akin, April, i-stop ko na rin yung gamot ko. Alam niyo ba, sa totoo lang, wala na, nagkasakit ako, naumay ako sa mga gamot. Ayan, naumay ako sa gamot ng mga iniinom sa mga tableta, ganyan. Ayun, kaya pag binaramdaman ako mga mild na sakit, hindi ko na iniinom ng gamot. Ano na lang, inom na ng tubig. Kasi talaga, yung water is therapy talaga. Ayun, kaya lagi rin ako may tubig dito sa tabi ko. Ayan. Yun lang. Ayan, so mamaya na lang uli guys at magpapahinga muna ako. See you. Bye. Ayan, hello guys. Ayan, so kanina, nung nagpaalam ako sa inyo, sabi ko, papahinga ako. O nga, nagpahinga ako pero hindi ako makatulog. Kaya nagnood-nood muna ako ng mga video. Ayan. Tapos, pumasok si daddy. At kasi kanina hindi niya pa alam na masama na talaga yung pakaramdam ko. Ayun. Pinom na ako ng binigyan niya ako ng gamot. Ayan. Tapos, makain ako ng orange shade. Ayan. Tapos, tinimplahan niya ako ng gamot. Ito nga. Ano siya? Ay, sorry. Ay! Natapon. Ayan. Kumakain ako ng maasim na ito. Ganun talaga pa may sakit, di ba? Wala naman ako yung sabi mong mataas ang lagnat ko na gano'n. Masakit lang ko. Yung ulo ko. Tapos sa sipon ko. Grabe sipon ko. Ay, ako nakaranas ng ganito kagra. Ay, hindi naman. Siguro pangalawang beses to.
Kasi yung dati, nagtatrabaho ako noon sa, sa Cavite. Tapos, nagkaganito din ako. Diyan si daddy. Ito siya ng drugstore. Pinabili ko pa siya ng tablet, paracetamol kasi ubos na. Yun. Tapos sabi ko, Joshua, hindi ako makaluto ngayon. Si daddy muna bahala sa kanya. Magsabi na lang siya kung nagugutom siya o hindi. Yung orange ko, red orange to eh. Nakita niyo mapula-pula. Masarap to ginagawang juice, pero ginaganto ko na lang. Tapos may na akong saging, prutas kailangan ko. Magaling pag may sakit, kailangan ng katawan natin ng prutas. Ano naman ako, may ligaw sa prutas, pero so mga ilang araw hindi ako kumain ng prutas. Ayan guys, so dito ako mag-isa. Dito muna ako mag-isa pero hindi talaga ako makatulog. Ayan. Grabe yung mata ko no. Tingnan nyo guys. Grabe. Mapalo si Aibag. Nakatulog man ako kagabi. Alam niyo ba guys, kagabi dami kong panaginip. Tapos, ang naalala ko, napaginipan kong lola ko. Ayan. Siguro kaya nagparamdam si lola ko sa akin kasi masama pakaramdam ko. Ayan. Love you, lola. Yung lola ko na yung nagpalaki sa akin. Ayan. Tapos, naman ako pag napapaginipan ko yung mga mahal ko sa buhay na wala na, pinagdarasal ko sila. Ayun. Sana, ayun, matahimik na yung kaluluwa nila. Maging happy na sila sa kabilang buhay. Ayun. So, naisip ko lang, kaya siguro, tumalaw si lola ko kasi sa mapakaramdam ko. Ayan. Kasi, nung kwenta ko lang, nung nawala yung lola ko, nandito na ako sa Switzerland noon. Pandemic noon eh. Pandemic ba? Mga ganon. Tapos, hindi na ako nakapunta sa kanya. Ayun, sobrang mahal na mahal ko yung lola ko. Kasi, talaga ang nagpalaki sa akin. At alam mo, minahal ako noon ng todo. Mahal pa ako sa mga anak niya. Ito naman yung mga lola, diba? Kaya laking lola kasi ako. Ayun. Tapos, yun lang. Tingnan nyo guys. Mata ko. Ayan. So, kayo guys, mag-ingat kayo ha. Ayan. At tumawag pala kanina yung anak ko. Ayan. Kasi nagtamil ako ng tawag. Nag-miss call sa kanya. Tapos tawag agad siya sa akin. Ayan, anak. Okay lang ako, anak. Kaya kaya ito ni mama. Ayan, guys. So, mamaya na lang ulit, guys. At try ko ulit mahiga. Hindi talaga ako makatulog kasi nga hindi ko alam. Ayos naman yung tulog ko kasi kagabi. Pero sabi ng bunso ko, mama, papahinga ka, mama. Sabi niya gano'n. Tinuntian ako. Swerte ako sa anak ko eh. Siyempre kay papa din.
Kahit na sabi mo may something yan. Alam ko naman labak niyan. Oo. Ayun. So, mamaya na lang guys. At see you later kung ano ba yung magaganap. Okay, bye-bye.